Meron po kasing programa talaga ang DOTR, ang service contracting. Ito po ay under ng GAA at may pondo po ito. Pero mas nimirapat namin na ang service contracting ibigay ito ng NET. Dalawa po kasi yung programa na yon, isang libreng sakay at isang NET. Ang NET po kasi binabayaran po ang ating mga transport sector per kilometer. Ang libreng sakay, yun yung dati pang programa natin, panahon po ng pandemic. Kaya nga sana maging maayos sana yung komunikasyon ng ating DOTR at sa ating mahal na Pangulo na kung NET ang ibibigay sa amin under service contracting, ito ay mas mapapakinabangan po ng ating sektor. At the same time, yung ating mananakay din po ay mukhang hindi na rin po kakailanganin ng dagdag pasahe sa kanila. Sa puntong ito po, meron na po bang mga nag-surrender na o nagbenta na ng kanilang mga units? Mapa-jeep man yan, yun. Meron na po bang mga nagbebenta? Sana umabot sa ganun. Wala pa sa ngayon po. Sa ngayon, hindi na kami, halos yung fleet namin, modern units, hindi na namin kayang sustain yung full fleet. So, nangyayari sa amin, para lang masustain yung operation, nagbabawas kami para lang din matipid namin yung aming mga diesel at the same time, ma-maximize natin yung biyahe natin and yung daily collection namin na pambayad naman namin sa monthly amortization. Kaya nga, ang hiling sana namin sa ating mahal na Pangulo, magkaroon ng moratorium sa ating mga bangko para nang sa ganon, maibsan ng konti. Yung aming kita ay mapagkasya pa namin para sa mga sahod ng aming mga employees, yung ating driver and PAW, sa aming admin. So talagang kailangan namin ng tulong galing sa gobyerno at dagdag na pondo para nang sa ganon masustain namin yung aming pang-araw-araw na operation. Sorry, sabi niyo po nagbawas kayo. Nagbawas muna sa fleet? Tama po ba? Yes po. Oo. So ano po mangyayari dun sa mga drivers na nagda-drive dun sa mga tinanggal na units? Nangyari po, nagbawas din po kami ng araw ng kanilang mga pasok. Kung dati yun ay 4 days in a week, ginawa na lang po natin, pinag-usapan naman po yun ng ating mga empleyado na magiging 3 days in a week na lang po sila. At the same time, reduce ang aming mga units para masustain lang natin ang operation natin dahil mas mahirap po kung mawawala ang ating public transport sa kalsada. Paano yun? Di kaltas din, bawas din sa sweldo syempre ng mga tsuper yun. Opo, pero ang pinaka-goal lang kasi namin dito is masustain natin yung ating operation at the same time, yung ating mga empleyado ay nariyan pa rin at kahit pa paano. Kumbaga, tulong-tulong kami sa sakripisyo talaga para lang masustain natin yung operation natin. Pero kung ito ay papalo pa rin dito sa Metro Manila ng 150 pesos per liter, mukhang hindi na talaga namin kakayanin ito. Dahil sa daily collection pa lang namin, lugi na kami ng almost 1,200 per day sa bawat unit natin.